Mabuti na lang at sa panahong ito ako'y pinanganak na babae. Hindi ko kailangang manahimik kung kailangang magsalita. Hindi ko kailangang magsalita kung nais kong manahimik. Hindi ko kailangang ipaliwanag kung hindi ipaliwanag ang bawat pagpapasya. Hindi ko kailangang sumunod sa inaasahan ng lahat tulad ng pag-aasawa. Kung mag-aasawa man ako, hindi ko kailangang matakot. Sinungaling ka, huwag mo akong gagawin! Tawag ako ng tawag dito, walang sumasagot! May binili lang ako na... Gago ka! Bobo ka! Huwag mo akong gawin tanga! Alam ko may lalaki ka dito sa building na to! Aminin mo na! Hayop ka! Ano? Ha? Ha? Pinaparusahan ng Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 o Anti-VAUC ang mga akto ng karahasan sa mga kababaihan at kanilang mga anak bilang pampublikong krimen. Sakop nito ang mga karahasang pisikal, sexual, psikolohikal, at pang-ekonomiko. Maaaring managot sa batas sa ilalim ng RA 9262 ang asawa, dating asawa, dati o kasalukuyang kasintahan, ama ng anak ng babae o sino mang lalaki o babaeng nakasiping o nakadate ng biktima. Ang biktima ay maaaring mag-request ng Barangay Protection Order o BPO, Temporary Protection Order at Permanent Protection Order mula sa hukuman o kaya naman ay mag-file ng kasong kriminal sa ilalim ng RA 9262. Ang BPO ay ini-issue ng punong barangay o kung wala naman ang punong barangay, ang kagawad upang pagbawalan ang sinumang lumabag sa anti-VAUC law na patuloy na gumawa ng mga akto ng karahasang pisikal sa biktima. Ito ay epektibo sa loob ng 15 araw. Narito ang mga hakbangin sa paggawad ng Barangay Protection Order o BPO. Ang biktima o ang kanyang anak ay maaring dumulog sa punong barangay o kung wala ang punong barangay sa kagawad upang ipagbigay alam ang kaso ng VAUC sa mga otoridad at mag-apply ng BPO. Bukod sa biktima, maaari ding magreklamo ang mga magulang o guardians, ascendants, descendants, o collateral relatives within 4th degree, mga social worker ng DSWD o ng lokal na pamahalaan, pulis, punong barangay o kagawad para sa temporary protection order sa korte, abogado, counselor, therapist, healthcare provider ng biktima, o hindi kumulang sa 2 naninirahan sa lungsod na may personal na kaalaman ukol sa karahasan. Dapat payuhan ng punong barangay o kagawad ang biktima sa pagsumite ng application para sa BPO at tutulungan nito ang biktima sa pagsagot sa form. Ang form na isusumite ay dapat na panotaryo o kung may emergency o walang abogado, maaaring manumpa na lamang sa punong barangay na ang salaysay ay makatotohanan. Tandaan, ang pagsumite ng application ay libre. Ang application ay ex parte na susuriin ng punong barangay o ng kagawad. Kailangan na ang BPO ay maibigay sa parehong araw. Kung hindi, maaring panagutin ang punong barangay o ang kagawad dahil sa kawalan ng aksyon. Kapag na-issue na ang BPO, kailangang ibigay ng personal o iwan sa address ng inireklamo ng BPO.
biktima ay maaaring magpaayuda para sa counseling at rehabilitation programs at livelihood assistance mula sa barangay o lokal na himpilan ng Department of Social Welfare and Development at tulong medikal mula sa Department of Health. Kapag nilabag ang BPO, responsibilidad ng punong barangay o ng kagawad na magsampa ng kaso ng paglabag ng BPO sa MTC o MCTC. Ang paglabag ng BPO ay may kaparusahang 30 araw na pagkakabilanggo bukod pa sa maaring pananagutang sibil o kriminal. Tulad ng pagdaloy ng universo sa banayad na saliw ng ihip ng hangin. Babae, malaya ka na. Mula sa pandidigta ng lipunan, sa tanikala ng karahasan. Hindi ka na matatakot. Hindi ka na bubusalan. Tapos na ang panahon ng pangingimi at pangamba. Tapos na ang pagtatago sa karimlan. Ipamalas mo ang iyong lakas at tikas